friend, napanood niyo po ba yung aming last video regarding po doon sa unboxing, comparison, Shopee versus Lazada and Shopee. So nakita po natin doon yung pagkakaiba doon sa item ng ring light. Yun nga po, gamit-gamit na po namin. Pero ang hangin Gamit sa naman loob. gamit naman namin yung dalawa eh. So, Okay mga friend, kung nakikita nyo, talagang tumagal yung ating ECQ, di po ba? Kayo po ba, kayo mga friendship? Ako talaga, miss na miss ko na po yung trabaho ko na ginagawa sa araw-araw. At the same time, namimiss po namin at namimiss ko at namimiss din namin lahat or namimiss nyo din po, yung makapag-travel, di po ba? Siguro sasabihin ng mga ibang friendship natin, yung iba na may budget sa pagta-travel. Yun ang namimiss. Pero mga friendship, yes, namimiss ko na ang mag-travel. So ito, nagpipretend kami na magta-travel kami. Anyway, good news, dahil nga ngayon maraming murang airfare, so nakakuha po kami ng airfare, pero 2021 pa po. Kung hindi pa po pwede, di sige, pwede naman pong i-refund. Domestic muna po kami mga friendship kasi yun muna po yung mura sa ngayon. Yun po muna yung pag mayaman na kami, business class tayo. Why not, di po ba? Yun muna po kasi yung can afford ng budget namin. Namimiss na namin mag-stay sa hotel. So kahit ngayon, kahit pwede na po ngayon mag-stay sa hotel, hindi pa rin po panatag yung loob namin na mag-stay sa hotel. Kasi andyan pa rin po si COVID, nasa paligid lang po natin, di po ba? Okay mga friendship, ano ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon ay tungkol sa travel. Anong tungkol sa travel na sinasabi ko? Yung tungkol na travel na sinasabi ko na i-discuss namin ngayon ni Mami. Yes! Yan po ang ibibigay po namin sa inyo. I-discuss namin ngayon ni Mami yung mga tips or yung para sa budget pag magta-travel ka sa kung saan man. Tama yun mga friend. Hindi porket konti lang yung kinikita mo, wala ka ng karapatang mag-travel. Mga friendship, nasa pagbabudget lang po yan. Siguro kasi takot ka doon sa gagastusin. Kasi nga, yung gagastusin mo sa pagta-travel, gagastusin mo na lang sa pamilya mo, di ba? Pero deep inside in your heart, gusto mo makapag-travel, mag-explore kahit papaano, mapuntahan yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Kami, dati nila Mami, before ECQ, every once a year or twice a year. Every once a year or twice a year, nagta-travel kami. Or, pag walang budget, pag hindi talaga kaya ni Mami, nag-hotel na lang kami. At least may experience. Yes, mga friend. Kasi hindi nagiging buo yung natin. Nandun pa rin yung pagnanasa nating makapag-travel. Hindi po kami mayaman. Mga Huso TV. Hindi po kami mayaman mga friendship ha. Pero nasa sa atin lang po yun paano. Kaya ngayon, tutukan nyo po kami, tutukan nyo po yung ating gagawing video. Kasi po, ang gagawin po natin, tuturuan ko po kayo paano po ba tayo makakapag-travel kahit domestic lang, kahit wala tayong hindi ganong kalaking sweldo natin, saan tayo makakakuha ng mura, paano tayo makakapag-travel on a budgeted fare, budgeted accommodation, and whatsoever. Ituturo po namin sa inyo yung bibigyan po namin kayo ng tips kung paano yung mga yan. Alam niyo yung feeling na dumaan na nandun ka na sa airport, na aalis ka kayo ng ilang hours, kanya 1 hour before your flight. Parang excited ka na. Correct! Diba? So kahit wala kang maraming, hindi malaki yung sweldo mo, paulit-ulit ang lola mo, kung meron ka talagang dream na makapag-travel, kahit diyan lang sa Cebu, sa Bohol, or what, bakit hahadlangan mo yung sarili mo kung kaya mo yan, friend. Bibigay ko po sa inyo ang tips, at kung kailangan nyo ng tulong ko,
please leave a comment below para matulungan ko kayo. Okay? Nakatulala na yung aking anak dahil parang excited yata siya sa year 2020 kahit malabo pa yung ECQ natin. 2021 rather. Yung ECQ natin kasi nga dun sa nakuha naming airfare. Ganito, okay, mag-umpisa na tayo mga friends. Kasi minsan kasi ang nagiging problema ng tao walang budget. Minsan nandun na talaga yung pinakamura pero hindi nyo lang mahanap. Okay, walang budget, 'di ba? Okay, papaano nga ba? Papaano makakapag-travel ang isang katulad ko na kulang sa budget? Yung sweldo ko nga, kulang pa sa pantustos ng pamilya ko. Magandang question, 'di ba? Okay, hindi naman po namin kayo hinahadlangan doon sa mga gusto nyo sa buhay, di po ba? Ang sa amin lang naman po kasi, kung yung ikaw, sa sarili mo, nagnanais, dream mong makapag-travel kahit anywhere dito sa Pilipinas, pero nahahadlangan ka doon sa responsibility na kailangan mo sa pamilya mo. Friend, tutulungan namin po kayo papaano. Ganito yan, friend. Katulad ngayon, tip number 1. Okay? Papaano kumuha ng mababang airfare. Ano yung airfare? Iyon ay ang fare sa eroplano. Okay? Papaano tayo kumuha ng airfare? Para man lang makatipid tayo. So ngayon, kung budgeted ka mga friend, wala kang pera, ang i-dream mo munang marating yung dito sa paligid natin. Okay? Minsan nga, mas maganda pa ang Pilipinas kaysa sa ibang bansa Pag okay na yung budget natin, saka tayo mag-dream sa ibang bansa, di ba? Okay? Ganito yan mga friend. Marami na tayong airlines company na nag-o-offer ng mababang airfare. Lalo na, siguro naman alam po natin kung sino-sino po yung mga yan. Isa na dyan Kasi minsan nalulugi. Kasi isa na dyan si Cebu Pacific. Yan. Kadalasan may mga promo sila. Si Philippine Airlines, hindi naman kadalasan nagkakaroon sila ng promo. Meron man, pero hindi afford nung mga katulad nating yung katulad nating nagbabudget. Sige, doon sa katulad natin na nagbabudget. So ganito mga friend, ang pinaka-technique diyan si Cebu Pacific naman or yung ibang airline naman, pag may mga darating silang promo like the piso fare, di ba yun yung mga promo kadalasan ni Cebu Pacific, diyan sila matunog, piso fare. Okay? So, ang mga airline naman, nagpapalabas siya ng mga ads sa mga social media or whatsoever. Tignan na po natin yon. So, sabihin nila, ay, Cynthia, ang hirap namang kumuha ng ganyan. Diba? Ang airfare na yan naman, mga friend, para makamura ka, syempre, limited lang talaga po yung seat ng na yan, nung promo fare na yan. Tiyagaan lang yan, friend. Kung may tiyaga, sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga, may maaani ka, di ba? So, pag alam mong darating na yon, mas maganda alas 12 ng madaling araw, kuha ka na, tumingin ka na doon sa gadget mo or sa internet. So, pag mag-book po tayo sa online, kinakailangan, sabi nga po nila, mga 12 o'clock po, aabangan mo yung mga lowest fare na yan para makakuha ka. Minsan piso. Oo, dapat mga friend, pag nag-online po kayo, na yung murang ticket na makukuha nyo, kasama na po yung mga taxes doon. Para at least, pagdating po natin sa airport, wala nang hassle. O kaya naman, mga friend, pag dumating na yung ganyang promo, at may mga friend naman po kayo from the travel agency, at pwede nyong pakisuyuan, is
lumapit po kayo sa kanila. Minsan yung mga travel agency naman po na ganyan, halimbawa pag promo po at nakakuha po sila ng promo, hindi naman po nila yan papatungan ng malaki. Iyan din po ang ibibigay nila sa inyo. Kung halimbawa nakakuha sila ng 500 pesos per way o 300 pesos per way, so may mga travel agency na ganyan na po pwede kanilang tulungan. Lumapit lang po kayo. Huwag pong umano doon sa mind natin na, ay, ba't ako lalapit sa travel agency? Papatungan pa nila yan ng malaki. Hindi, friend, pag domestic, hindi po nila yan pinapatungan. Kasi mga friend, pag domestic, ang inyong ang inyong flight, is makikita po natin sa ticket yon kung magkano. Ang ano nga lang, at least hassle-free, wala ka nang iisipin. Kung hindi ka matyaga sa pag-aano sa internet, mga friend ha, pag-ahanap sa internet, pwede kang lumapit sa mga travel agent. Mga friendship, huwag kayong mag-expect ng murang ticket pag ang date of travel nyo is peak season. Alam nyo po ba yung peak season? Ibig sabihin, yun yung time na maraming nagbabakasyon sa lugar na yun. So doon tayo sa mga lean season. Ano ba yung lean season? Huwag tayong pupunta ng summer. Magtiyaga tayo ng mga for example, June, July, August yan. Huwag yung mga summer kasi expected mo nyo mga friend na talagang mahal po ang ticket niyan. Maswerte kayo kung Pumunta makakakuha na ba tayo tayo ng, ng promo. ng ibang lugar na summer? Hindi pa. More on lean season po kami nakakapunta. At huwag po tayong choosy sa date kung gusto nyo po ng makamura. Kasi yung murang airfare, wala po. Minsan po kasi, kumbaga madalang ka lang makakuha. Kumbaga, swertihan lang yan. So, kinakailangan, hindi fix yung date ninyo. Kung ano yung available at sasabihin sa inyo na ito yung available, it's up to you guys kung kukunin nyo or hindi. Bago yun ipa-finalize ng mga travel agent. Si travel agent, syempre, may binabayaran din po yan ng mga portal na ginagamit po nila for their reservation. Syempre, si travel agent po, mga friend, mag-a-additional yan pero not in the airfare. Sasabihin naman po sa inyo, that is for the service fee. Yun yung bayan naman ninyo para doon sa pagod naman nila. Okay? So, siguro ang service fee niya na yan, minsan 150. Depende po kung kaibigan ninyo yung travel agent, minsan 100. Depende po yan kung sa pag-uusap po niyo ng travel agent na yon. Pero hindi maaari po na magpatong pa ang travel agent doon sa ticket ninyo. Kasi makikita po ninyo yan. Magiging transparent po kayo dyan. So, ang ipapatong lang po nila sa inyo, sasabihin lang po nila sa inyo, is mag-a-additional po kami ng service fee. Okay? O at least, diba, 150, hindi na, ano yon, okay na yon doon sa ano. Pero kung talagang budgeted ka, mga friend, magtiyaga po tayo doon sa paghahanap ng murang airfare sa ating sa internet, okay? Doon, tiyagaan lang po talaga. Ay naku, matutuwa kayo pag nakakuha kayo ng murang ticket at na-explore ninyo ang Philippines. So, kaya yan po yung gawain namin. Kung saan po kami nakarating ng mga anak ko. So, doon lang po ako kumukuha. So, tatanong naman ng iba, sige Cynthia, nakakuha nga ako ng murang fare. Pangalawa na po tayo ha, nakakuha nga ako ng murang fare na kapag meron na akong booking. Paano naman yung hotel accommodation? Friend, kung halimbawa single ka, or kaya marami kang friendship, Nakasama mo siya. oo, mas mabuti, ang advice ko mga friend, mas mabuti kung magta-travel ka, nakasama, na marami kayo. Circle of friends or family. Diba? Minsan, 5 kayo, 10, mas makakamura po kayo doon. Ang
kumbaga magplano kayo magkakaibigan, magplano kayo magpamilya na, sa year 2022, sige nga, try natin mag-travel, hanap tayo ng murang ticket. Isa pa pala mga friend, sa ticket, para makakuha ka ng murang ticket, kaya yan mura, may mga restriction. Okay? Aware po kayo sa restriction na pag mura po ang ticket po natin, may mga restriction. Ano po yung mga restriction yan? Bawal kumain daw. Usually, yung restriction ng ticket na yan is once na finalize mo, na issue natin ng Bawal ticket, mo na kadalasan book and buy din kasi yan mga friend eh. So, yan is non-refundable. Sabi na. Okay? Non-refundable po yan kasi mura eh. Non-revocable. Hindi mo siya po pwedeng i-revoke. I-reschedule. Okay? Non-reroutable. Hindi po siya Kunyari, pwedeng 10 kayo, 1,000 kada person. 10,000 pesos na mo, bawal na dito. Bawal na. Kaya nga mura eh. Yun kasi yung restriction. May mga mura pero may restriction. Aware po tayo hindi porket mura is walang restriction. Pag mura ang ticket, talagang i-expect na po natin na may restriction yan. Yun po ang restriction, non-refundable. Pag hindi kayo natuloy, sorry, hindi po siya marirefund. Non-revocable, na hindi po siya marirevoke. Pwede siyang i-revoke. Kung halimbawa may COVID pa, may gano'n, pwede siyang i-revoke, pwede siyang i-refund. Tapos, non-reroutable, ibig sabihin, hindi po siya pwedeng i-reroute. Kung marireroute mo man yan, like the Cebu Pacific, o kaya ibang i-destination mo, reroutable, ibang i-destination mo, may na yun, friend, para kang bumili ng bagong ticket, o mas mahal pa pag ni-reroute. Hindi parang punta na lang yung pera sa kanila. Oo, so pag hindi ka natuloy, ano man ang dahilan mo, forfeited po ang ticket mo. Yan po ang ating tatanggapin yan po yung reality. Yan po. Okay? Ang pangalawang tip po namin, so iano po na namin sa inyo yung pagkuha ng airfare. Okay? Ito naman ngayon, paano naman yung hotel accommodation namin, Cynthia? Paano kami makakakuha? Paano kami makakapag-budget? Paano kami makakuha ng murang accommodation? Usually, meron na po tayo ngayon, di ba? Online na rin, meron na po yung Airbnb. Okay? Kung mas maganda po kasi mas marami kayong umaalis para at least kung kukuha po tayo doon sa Airbnb, yan po is yung minsan mga condo type, yung mga pinaparentahan nila, apartment, ganon. Parang kami, nung pumunta po kami ng Davao, nag-Airbnb po kami. So, yung nakuha po namin, dalawang bahay yun. Ilan kami? 14 passenger kami. So, mga 3 pamilya kami. So, magkano yun? Binayaran lang po namin in 3 days. Bali, per pamilya, nasa 1,200 something din yun. So, per day po yun. Ay, hindi. Whole na po namin yun. For 3 days na po yun. Kasi nga gusto namin pumunta ng ibang place naman. Hindi pumunta kami sa Pearl Farm. Yun nga. So, yun. Medyo, wag nyo na po yung hangarin, kasi medyo mahal po ang Pearl Farm. Medyo pinag-ipunan lang po kasi talaga namin. Kasi breakfast. gusto naming i-experience sa mga bata yung ganda ng place, ang ganda ng resort. Ay, ang ganda naman talaga. Sobra. Kulang ang isang araw nyo doon. Kinakailangan mga 3 nights o 2 nights po kayo doon. Kaso mamumulubid po kayo doon. So, huwag kayong matatakot na pumunta doon sa place na yun na kasi hodang wala pa kayong ma-accommodation. Merong mga apartment at merong mga, alam mo yun, yung mga hotel na maliliit, mga 3-star, ganyan, na kumbaga per night nag-aano sila ng mura lang. So kahit 4 kayo sa kwarto po pwede. Napakadali. At yun, sa hotel accommodation, pwede kayo sa mga Agoda, Airbnb, mga apartment lang. Tignan nyo na lang po yung pinaka-review po nila kung maganda ba yung place. Asan yung place? Nakalagay, nandun ba sa city center? Saan malapit? Accessible ba sa lahat?
So pag ganon at mura, grab nyo na kaagad. Tapos per ano naman yun per person naman yun per night naman yun. So kahit ilang person kayo na na-miss yun. At saka po, doon naman sa mga pagkain, madali lang naman po, maraming restaurant, maraming hindi lang po kinakailangan mag-book pa kayo, di ba? Basta nandito tayo sa ating bansa, huwag kayong matatakot. Okay, regarding naman po sa ating mga itinerary, pwede namang ipa-arrange nyo rin po sa mga travel agent. Yung iba, sabi nila, mas nakakamura kami pag online. Opo, nakakamura po kayo sa online. Pero kasi, i-try nyo pong lumapit sa mga travel agent, mga friendship ha. Minsan kasi, kung ano yung nakukuha nyo sa online, naibibigay din naman po nila, mas maganda pa. Mas may tao ka pang kakausapin, di po ba? Yun yung kagandahan nun Nasa sa inyo po yun, pupunta kayo sa travel agent o sa online kayo. Kung expert na kayo sa travel agent, kung expert na kayo sa online, so, hindi mo na kinakailangan sa travel agent. Pero kung kinakailangan mo na may mag-a-assist pa sa'yo, punta ka kay travel agent, hindi ka naman yan papatungan ng malaki. Service fee lang po ang kukunin ng mga yan. Okay mga friend? At least, walang hassle, di ba? So, yun nga, kung halimbawa naman, budgeted nga, pagpunta mo na lang dun sa place na yun. Pagpunta ka ng Davao, pagpunta mo sa place na yun, sa hotel or sa apartment lang pupuntahan mo, may mga tao doon na pwede mong kapagtanungan na, paano po ba kayo makapunta sa ganito? Yung mababasa mo naman, kung pupunta ka sa place na yun, kinakailangan din handa ka, di po ba? May binabasa ka, ano yung mga pwedeng possible place na pupuntahan mo, di po ba mga friend? Alamin mo yon, and then pagdating mo doon, itanong mo. Minsan mga friend, yung pagpunta mo doon is try, alimbawa, magtutour kayo, tricycle lang, ilan kayo doon, may iba kayong kasama, ganun, pero at least safe pa rin kahit pa paano. Madali lang, di po ba? So, ano pang hinihintay natin mga friend? Tingnan na po natin yung mga ads ng mga airline. Sa mga social media po natin, malalaman po natin yung mga promo po nila. Try po ninyo. Ha? Basta aware lang po kayo. Dapat basahin nyo po mabuti yung mga nakalagay doon sa kukunin po ninyo. Pero baka kasi may mga restriction doon yung nakakaligtaan po natin. Maging aware po tayo doon sa mga restriction ng mga kukunin po natin. Ha? Kung hindi nyo po naiintindihan at sa travel agent kayo pumunta, tanong lang po kayo ng tanong. Okay? At yun, dapat maging po kayo, atentibo po tayo pagdating sa mga ganun. Ha? Hindi naman po kayo na kailangan gumastos ng malaki para pumunta sa lugar na yan. Diba? So, ganito na lang mga friendship. Kung halimbawa, gusto po ninyong makakuha ng promo, ng airfare, pwede ko po kayong tulungan, okay? Leave lang po kayo ng comments, mag-leave lang po kayo ng message sa baba kung anong maitutulong ko po sa inyo. And then, po pwede naman din po, kung ano yung mga tips na gusto niyo pang malaman sa akin, sige po, leave lang po kayo ng comments below and then tutulungan ko po kayo. Okay? So, yun lang po yung may share po namin ngayon. Siguro sa next video po namin, i-share po namin yung iba pa na nalalaman po namin na kahit pa paano, kahit hindi tayo ganon kayaman, hindi ganun kalaki yung sinisweldo natin, pero kaya naman nating magtipid para doon man lang sa na makapag-travel, ma-achieve naman natin yung konting dream natin na makapag-travel. Okay, napakasarap pong mag-travel mga friend. Ha? Huwag niyo pong hahadlangan yung sarili ninyo. Okay? Makakapag-travel kayo kahit dito muna po sa Pilipinas. Mga friendship, para mapuntahan po ninyo ang iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay mga friends? Please like, subscribe, and comment kung nakatulong ba kami sa pagta-travel nyo next year or next year. Or next year. Ang sarap mag-travel mga friend. Basta mga friend, huwag nyo kalilimutan ha.
Nandito lang po ako. Kung kailangan nyo po ng tulong ko, tutulungan ko po kayo. Anyway, gusto ko pong malaman ninyo, I am a travel agent, okay? I'm working in the travel industry for almost 20 years in my life. Pero kasi ngayon, wala na tayo doon. So, po pwede po kayong matulungan, ha? Leave lang po kayo ng comments below. Tapos, kung ano po yung maitutulong ko po sa inyo, sige, try natin. Na ma-share ko yung knowledge ko kahit papaano. Okay, para kahit papaano sa 20 years ko in the travel industry, is makapagbigay naman po ako sa inyo ng konting tulong, advice na anong pwede natin gawin. Okay mga friends, so don't forget to subscribe. Maraming salamat. Salamat po sa mga sumusuporta sa amin. God bless you all po. Kung meron po kayong kailangan, meron po kaming maitutulong sa inyo, please don't forget to leave a comments below. Okay? Okay mga friends. So, malay nyo, di ba? Dito sa mga susunod na araw, ako na pala ang mag-a-arrange ng travel ninyo. Why not? At friends, subscribe ha. Paki-click yung bell button. Ano ba yun? Bell notification. Bell notification para updated po kayo. Okay, at sarap mag-travel. Namimiss ko na, promise. Okay, baka sakali. Sa next, nasa airport, nagkita tayo. Wow! Sarap ng feeling. Okay mga friends, salamat. Maraming salamat po ulit. Bye po. Bye!